Okay, so welcome back to my channel. I'm Roan. No, don't like that. So for this video, we will be talking about my most disappointing grades nung 2020. I know bakit yun lang kasi gusto ko na mag-release ng positive video bago ako mag-release ng ganitong klaseng video kasi alam nyo na mga tao ayaw makinig ng pangit, lahat gusto nila maganda, which is it is not possible kasi nothing's perfect. Pag may maganda, may pangit din. Pag may positive, may negative, laging dapat balance. So sa mga books ko din, meron din maganda, meron din so hindi ko sinasabi na porque I think these books are disappointing, hindi sabihin hindi sila magugustuhan. Okay, baka magustuhan sila, hindi ko lang siya trip. Okay, so 12 seconds later. Unahin ko na yung Dionysus by Alicia Wolf. Ay naku, ang hirap ngayon pag narinig ko to or nakikita ko tong name na Dionysus. Naisip ko lang yung kanta ng BTS. Gusto ko kasi yung favorite ko yun, yung kantang Dionysus. Anyway, alam niyo na yun kung BTS fan kayo. So, itong Dionysus by Alicia Wolf. So, this is about our ate girl, Rebecca. She only lives on the road. I mean, wala siyang bahay. As in, road trip ang buhay niya. Papunta siya ng Chicago, but nawalan siya ng gas. So, napilitang siyang huminto sa isang gas station. So, ang pangalan ng gas station is Hermes Gas Station. Nasa Illinois yun. So, sa city nitong Illinois, dito nakatira yung mga Greek gods and goddesses na nag-relocate sila from Mount Olympus papunta dito sa United States. Bakit sa United States? Hindi ko po alam. Anyway, nag-relocate sila para pumunta doon sa town na yun. So, yung town na yun, pinangalan nilang Olympus. So, original. So, I'm confused. Naka-undercover sila, guys. That's true. Eh, nung nalaman niya na, shucks, wala na siyang pera. So, naghanap siya ng trabaho dun sa town na yun. So, nire-recommend siya ni Hermes na magtrabaho dun sa bar ni Dionysus. Tapos dun sila magkakilala. Anyway, sa totoo lang, hindi ko natapos tong book na to. Nasa 50% na yata ako nung dini-NF ko na to. Dahil hindi ko na talaga siya kaya, guys. As in, I can't read this book anymore. Sa totoo lang, maganda sana yung concept ng book na to. But, hindi ko gusto yung writing style, yung pag-execute. Naguguluhan na ako, guys. May mga errors, grammatical errors, yung writing style, hindi ka talaga swak sa akin. So, tinigil ko na lang kasi naiinis ako. As in, nung 20-30% naiinis na ako. Pero I push through. Sabi ko, baka okay pa naman. Pero, nasa 50% na ako, 50-60%. I can't deal with this book anymore. So, tinigil ko na siya. So, the second book, guys, is yung The Girl of Fire and Thorns ni Ray Carson. So, ito yung first book sa trilogy. Kung napanood yun na yung last video ko, alam niyo yung book 2 tsaka book 3. Favorites ko siya, pero itong book 1, hindi ko talaga siya gusto. Kasi hindi maganda yung pagkaka-execute nila sa character ni Elisa dito sa first book na to. So, si Elisa, plus size character talaga siya. Pero miraculously, naging fit siya nung book 2. Hindi ko alam kung bakit. Sana wala na kasi sekreto niya. Kasi plus size din ako. Sa kanya parang sinusumpa niya yung katawan niya. Pero ganun talaga, society sucks. Kahit anong katawan mo, i-crucify ka kung payat ka. Sabihin, ba't ang payat-payat mo? Kumain ka naman. Kung mataba ka naman, o tatabahan mo, papayat ka naman. Pero pag tama ka, alam mo tamang katawan lang, sabihin nila, mataba ka, magpapayat ka naman. Like, I feel very attacked! Relax. kaya nagkakaroon ng eating disorder yung mga tao eh. Who does that? Tapos pag butot balat ka nang sabihin, ba't hindi ka kumakain? Like, shut up. Ito, The Girl of Fire and Thorns. Ang rami talaga nangyari dito na hindi ko gusto. As in, una pa lang, ang rami kagad nangyayari. Tapos, doon na kagad ako sa gitna. Tapos, hindi pa ako, parang hindi ka pa na-introduce ng maayos sa story. Pero, action ka agad. Sabi ko nga, wow, action ka agad. Kaka-start ko lang. Naiintindihan nyo, pag binasa nyo, hindi ko na sasabihin lahat ng issue ko dito. Dahil nung nakaraan, I tried doing a review video about this series, about this book. And guys, I am so damn pissed. Hindi ko lang siya in-upload. Itong Secrets of a Summer Night ni Lisa Kleypas. So, ito yung the first book sa The Wallflower series niya. So totoo meron siyang 5 books sa series na to. Yung prequel, tapos yung 4 books. So, this book, it is about Annabelle Payton. So, itong si ate girl mo, si ate Annabelle, lookbook na sila sa utang. So, parang siya kasi yung breadwinner na lang sa kanila. Nung unang panahon, di ba mga babae, ang way lang nila para makapaghanap ng money is para ay maghanap sila ng asawa. Yan, pupunta sila sa marriage mart, sa mga boss, may kipaghalubilo. Ito sa ate girl mo, maganda naman siya, nasa kanya na nga lahat, pero wala lang siyang magandang family background, wala siyang backup na mayaman na tao, wala. Maraming lumalapit kay ate girl mo, pero hindi siya in-offera ng marriage, ibang in-offer sa kanya para maging mistress, ganyan. Pero merong
humahabol talaga sa kanya sobra-sobra itong si Simon Hunt. So, itong si Simon Hunt, matagal niya nang gustong ito si ate girl mo. Pero, nung una, hindi talaga yung in-offer na marriage to yung si ate Annabelle mo. In-offer lang din is yung katulad ng offerings ng mga jerks, mga assholes. He's just a dipshit, you know? I mean, In-offer lang sa kanya is maging mistress, hindi maging asawa. So, siguro nagising din si Kuya Boy mo si Simon. So, nung hindi ka nang pahamak to si ate girl mo, si Annabelle, in-offer niya din ng marriage. Kasi may nangyari sa book na to na either mapakasal si Annabelle dun sa lalaking big ganon, or pakasal nito si Simon. So, yun. Basta may nangyari dito na hindi ko nagustuhan, kaya ito isa to sa most disappointing disc ko. I like the prequel sa series na to. Nagustuhan ko rin yung book 3, but this book, it's enough for me. Kasi may nangyari nga, tapos hindi siya nabigyan ng justice. Parang, in-swept lang nila under the rug yung nangyari. Like, no, it's a no. How about no? I love Lisa Kleypas, but Bitch! nako, itong All the Ways to Ruin a Rogue by Sophie Jordan. Ayan. Itong book na to, siguro ito yung number 1 sa pinaka-hate na hate ko dito sa lahat na to. Hindi naman hate. Hindi. Dabaway ko. Ito yung pinaka-hate ko. So, iba, na-disappoint lang ako. Pero ito talaga, ito yung pinaka-hate ko talaga. Kasi, maganda naman yung writing style niya. Maganda yung concept. Pero hindi siya na-execute ng maayos. So, this book, it is about Aurelia. So, itong si Aurelia, sa long-time crush dito kay Max. Kasi ito si Max, siya yung best friend ng brother ni Aurelia. So, magkababatas itong sila lahat. So, si Max lang yung mabait dito kay Aurelia nung bata pa sila. So, yung kapatid ni Aurelia, jerk sa kanya. Pati ibang kaibigan, with the exception of Max, jerk kay ate girl mo. So, kaya siguro nagkagusto rin siya kay Max kasi yun lang mabait sa kanya. Pero, nung 16th birthday ni ate girl mo, may nangyari kasi. Napunta siya sa isang garden, tapos may nakita siyang hindi ka nais-nais. Tapos tumakbo siya, tapos nagalit siya kay Max. Sa galit niya, nag-drawing siya ng isang caricature, tapos naiwan niya accidentally doon sa garden, which is napulot ng mga bully. Eh, yung picture na yun, it is a picture of Max in a very unflattering way. Dahil doon, naging katatawanan si Max. So, nabully si Max for a long time dahil sa drawing ni ate Aurelia mo. So, dahil sa drawing na yun, si Max, nagalit siya kay Aurelia. Dahil lang sa drawing na yun. May love-hate relationship on the part of Max. Hate na hate niya si Aurelia, pero itong si Aurelia, wala siyang choice kundi i-defend yung sarili niya. Ano man, dinidefend nila sarili, defense mechanism. Hindi niya hate si Max, pero nag-react lang siya based sa reaction ni Max sa kanya. So, ang ayoko lang talaga dito si Max, yung character niya, like, ang gusto ko lang sana magising si ate girl mo na she can live without Max. Maghanap na siya ng iba, pero it's a no, nagkatuloyan pa rin sila sa huli. Naging mabait na lang siguro si Max nung nasa 80, 85. Basta, malapit na sa ending, 85%, or hindi, feeling ko 90% na, nandun na. Who is he? He's an asshole, sir. I know that. What's his name? That is his name, sir. Asshole. Major asshole. Pero sabi ko, huli na ang lahat. I don't like you anymore. It's a big a-hole yun. Si Max, I don't like him so much. Pleasure for Pleasure ni Eloisa James. So sa totoo lang, dati gustong-gusto ko tong libro na to, pero nire-read ko siya. And nung nare-read ko siya, sabi ko, there are so many things that are wrong in this book. Na-realize ko lang nung binasa ko na siya ngayon. Kasi matagal ko na itong binasa years ago. Nung high school pa yata ako, nung college. Nakalimutan ko na. Basta between that two timelines. Tapos ngayon, lalim pala ng boses ko guys. Ngayon ko lang na-realize. Itong book na to, si Josephine Essex, she's supposed a plus size girl. Mukha ba siyang plus size girl? No, she's not. So I'm confused. Ito yung katawan na pinapangarap na mga katulad ko na plus size. Hindi po siya plus size based on the cover. Nasaan na ba yung libro ko ng... Wait lang. Ito po ang definition ng plus size. Ito ang plus size, guys. Ayun ang plus size. This, sabi nila plus size daw si ate girl mo. Inaano siya, nabully siya, tinawag siya Scottish sausage kasi nga mukha siyang suman sa damit niya. Yan. Like, guys, tignan nyo, diba? Kung plus size kayo, diba ganito yung pinapangarap nating katawan? Awa ko lang, ewan. A few moments later. This is the 4th book sa The Essex Sisters series. So, ito yung last book, pero wala pa akong kopya ng iba. Pero nabasa ko na yung years ago. So, si Josephine, siya yung bunso sa magkakapatid. Tapos, siya na lang yung hindi pa nakakasal. So, siya na lang yung walang asawa. So, she's rather desperate kasi happy na yung mga kapatid niyang babae. Masaya na with their marriage life. Ang masabi ko ng category, dapat di siya nagmadali dahil mahirap magkaroon ng asawa. Hindi ko alam, single pa ako, pero sabay sa nakikita ko, nako. Feeling niya na her time is running out. Naging bold siya na,
akala ko gawin to para makapaghanap ako ng asawa, pero nag-backfire sa kanya yun. So, dahil natagpuan siya sa isang uncompromising situation, parang natatakot siyang ipakasal siya doon sa lalaking yun. So, nangyari, ang Earl of Maine, to the rescue naman yung Earl of Maine. Itong Earl of Maine na to, kaibigan to ng brother-in-law ni ate girl mo. Yeah. Kung nabasa niyo na yung series na to, kilala niyo yung Earl of Maine. Nung nabasa ko yung libro na to, like, nilirikon siya, para akong binuhusan ng malamig na tubig, na-realize ko na, it's a no! So, sabog ko to maraming misunderstandings and everything, na mali yung pagkaka-execute. Kasi wala nang tutulong kay ate girl mo, kasi yung brother-in-law niya, yung kapatid niya, nasa honeymoon, nasa ibang bansa. Tapos yung chaperone niya, nagkipaglandian sa ibang lalaki. Imbis na chaperone siya, iba inaatupag. Ano kasi ito parang may tuko po sa story na to, yung story ng Josephine, tsaka yung Earl of Maine, tsaka yung story ng chaperone niya, tapos yung bully. I don't like that story, kaya inahalo dito, mas lalong hindi ko na nagustuhan. Like, It's over. hindi ko lang po naintindihan yung sinabi ko, guys, but overall, ang masasabi ko lang, it's a na. It's a no. I'm sorry. Bye. Bye. Ayun yung situation na gusto ko siya dati, pero nagising na ako ngayon. Parang nauntog ako ng sobra. Nagising ako sa book na yun. So, the last book naman is itong A Hunger Like No Other ni Chris Lico. So, ito yung first book sa The Immortal series niya. I'm not sure sa pangalan ng series, pero alam ko ito yung first book. So, hindi lang yung mga most disappointing reads ko, kasi I am a person that is easily pleased. Sa totoo lang. Pero, pag may mali talaga sa book, I can't forgo it. So, this book is about Lachlan McReeve. I'm not sure kung nabanggit ko na maayos yung name niya. So, itong si Lachlan, siya yung king of the Laike clan. So, he's been tortured and been imprisoned by the vampire clan for centuries, as in more than a century. So, he's been kept underground on the city of Paris. As in, nakatali lang siya doon, nakaharap siya sa may eternal fire. Yeah, as in, masusunog siya, mag-regenerate siya, masusunog siya, basta, ayun yung kasing, it's hell, yun, for sure, it's hell, yun. But, hold and behold, bigla siyang may naamoy, syempre, malakas yung pang-amoy niya, parang normal romance po to, guys, okay, kaya may ganun. So, nung naamoy niya yung mate niya, itong si ate Emmeline Troy, she's half Valkyrie and half vampire. So, nandun siya sa Paris kasi hinahanap niya yung kanyang parents, or iniimbestigahan niya yung kung bakit nawala or bakit namatay yung parents niya, kaya napunta siya dun sa Paris. Itong si Kuya Boy mo, he's so desperate, gusto na rin niya makaalis doon, para naging inspiration niya, motivation niya to si ate girl mo para makaalis doon, kasi naamoy niya, sabi niya, paalis na ang aking mate, so kailangan ko makawala doon. So, what he did is, he severed his leg to get out of his eternal prison. So, as in, tinanggal yung legs siya, pero don't worry guys, magre-regenerate naman siya, parang lizard. So, parang ang romantic na ng synopsis sa sinabi ko, diba? But the thing is, yung consent issues yun. Consent issues. That's important, guys. Alam ko lang nabasang mga romance, paranormal romance, historical romance. May mga issue talaga sa mga consent, pero yung iba sumusobra. And this is a perfect example of that. Naalala ko talaga dito nung papunta na si ate girl mo sa airport, nung sinunggaban niya, kasi ayaw niyang palisin si ate girl mo, tapos ayoko na ikwento yung susunod na nangyari dahil sana, yeah. Tapos may nainom sa hotel. Tinapos ko to, guys, kasi meron ako ibang books ito, kasi I need to finish this book para mabasa ko ibang books. So, mapapatuloy ko yung series ko to dahil sa ibang books. So, hindi ko alam, sasabi ko naiintindihan ko siya, pero sabi ko sa isip ko, bakit kaya ganun siya? Baka dahil siguro na matagal siyang nakulong underground, sa kadiliman, habang sinusunog siya ng buhay, paulit-ulit siya sinusunog, paulit-ulit siya regenerate, kaya siguro halos mabaliw na siya, halos maging psychopath siya na gano'n, tapos dahil sabik na siya, or dahil tigang na siya, hindi ko alam. Ako, pag narinig ito ng mama ko, pinagsasabi ko, hindi ko talaga alam kung bakit, or dahil he's so desperate for his mate, dahil matagal niyang hinahanap, I don't know. Anyway, honorable mention ako yung Midnight Rose ni Emma Hamm. Sa totoo lang, nasa 50% na disappointing, 50% na gusto ko rin itong book na to. This is the last book sa The Celestials trilogy, kasi sasabi niya dati series, pero sabi niya ititigil niya daw ngayon sa libro na to. So, this is the third and last book muna sa series na to. This is about Rhea and Uriel. So, si Uriel, he's
Anong Draconi? Saan pumasok yung Draconi, Roan? Marami ko na kasi nababasa ng libro, halo-halo na. So, itong si Ate Rhea mo, she's part of the priestesses. So, kung mababasa nyo yung series na to, yung mga priestesses na to, ito yung kabaliktaran ng mga alchemist, sila yung babaeng version. So, ito yung mga priestess, tsaka mga alchemist, sila yung main antagonist sa series na to. So, itong si Uriel, isa siyang... Anong Draconi? Ba't Draconi lang sa isip ko? Hindi ko nakalimutan. Ano kaya? Ano sabi ko? Basta nag-research sa B? One eternity later. Ito na lang, basta isa siyang Disney creature na nakalimutan ko yung pangalan ko, anong tawag sa kanila, na dati siyang celestial. So, out of the three na celestial, sa tingin ko ito si Uriel yung pinakamatalino sa kanila lahat. Tsaka siya rin yung may mga nare-retain pang memories. As in, sharp pa yung utak niya. So, kaya dito sa book to, hinahanap niya kung paano sila makawala sa curse na to, na binigay sa kanila ng mga princesses tsaka ng mga alchemists. So, katulong ni Uriel si Rhea, kasi itong si Rhea, siya yung kakaiba sa mga priestesses. As in, pag nabasa niyo yung book na to, okay naman siya, pero ang hindi ko na nagustuhan sa book na to is minadali siya ng author na gusto niya nang i-wrap up itong trilogy to, which is I am sad dahil gusto ko talaga yung trilogy na to, yung simula, yung pangalawa. Sa totoo lang, itong book na to, hindi siya masyado heavy sa romance. Pag nabasa niyo na to, sa tingin ko, more on development siya ng kanilang relationship. As in, partnership siya muna, nagtutulungan sila kung paano ma-resolve tong problema na to. Tapos, yung partnership na yun, parang nag-evolve siya into friendship. Kasi yung companionship nilang dalawa. Tapos sa huli na lang, na-realize sila na, gusto pala nila isa't isa. Yun. Nasa 50-50 category siya. Kaya, kaya honorable mention na siya. So guys, ano yung mga most disappointing grades nyo noong 2020? So please don't forget to click that like button, and don't forget to smash the subscribe button, and don't forget to click the notification bell button so you can be notified if I post another video. So again, crazies, don't forget to read more and live more and always be safe. And again, thank you for watching and bye-bye! Back and forth, oh, I don't understand.